Welcome to Donmar TV News Channel. Inuhulaan na lang doon sa unahan eh. O diba laging tinatanggi ng nanay nila na nakikipag-coordinate siya with TF. So how come na nandun ng anak pawis? Diba? Oh my God. Sabi, hindi ba sila aware kung anong meron sa anak pawis? It's just that isa ako sa mga ilang mga BBM supporters na tutok sa topic na to. Kaya nakita ko kaagad. Guys, anak bayan. Anak pawis, sorry. Anak pawis, guys. Part ng Kabog Party List dyan, ba't nandyan sila? Oh my God. Ayan o, kitang-kita nyo. Oh, ayan o, anak pawis. Oh my God. Ano yan? Nagrarally sila. Diyos ko day. Ano to? Mass demonstration ba yan? Oh my God. Bakit nandiyan ang anak pawis? Guys, anak pawis, part ng Kabog Party List yan. Naku po. So yun na nga mga mare, mga lodi cakes. Ang daming nagtatag sa akin sa video na to. Yan ay yung live streaming ng Senado with Senator Amy Marcos and also with the COMELEC. Though marami pa yan silang kasama dyan eh. Hindi ko nalang matandaan kung sino-sino pa yung mga iba nalang kasama. So I have concerns about dyan sa live streaming na yan. Number one, bakit kailangang maraming hub centers this coming May 9, 2022 election? Why this election? What's so special about this election? Tila yata wala akong nabalitaan last 2019 election. So bakit nga? Bakit kailangang maraming hub centers this coming election? Why there was no demonstration in printing these ballots? Ba, hindi naman nila pwedeng gamiting excuse ang pandemic. Dahil, for all we know, madali namang solusyonan ng issue about that. Pwede silang, of course, they can require the people or the representatives na i-invite nila to bring their vaccination cards. They can ask even for a negative RT-PCR test kung gusto nila. This is on top of the standard safety protocol, which is to wear face mask, face shield, and practice social distancing. And last concern for me is bakit nga walang representatives from the party list as well as yung mga candidates doon sa printed ballot? Why kailangang matapos ang 64% ng ballot printing without any representatives na nandoon to see what's being printed on that ballot? I think it is just the right thing to do na merong representative during the printing of the ballot for transparency, credibility, and integrity purposes. Kaya I am humbly calling the attention of COMELEC to show to us that we, the Filipino people, can still trust you, that your integrity, credibility, and honesty is still there. After all, boto ng taong bayan na nakasalalay dito, not yours. It's our right that is being put at risk here. Lang, stay safe, sama-sama tayong papangon muli. Bye! Hi
Kamusta mga mare, mga Lodi Gigs? So, pinagpapahinga muna natin yung ating main account. But, itong video na to is regarding sa isang video kung saan ako tinag ni Mike 88 Watts. So, yan yung video na yan kung saan ine-explain ni Madam kung ano nga ba yung mga bawal at hindi pagdating sa usapang political stand if you are a teacher. So ayan, meron siyang mga binasa ng mga mga rulings about, I think, sa Code of Ethics and sa Omnibus Election Code. Dahil hindi nga tayo credit grabbing at nagmamagaling katulad ng kabilang kubol, papakita ko na lang sa inyo kung ano yung nahalungkat ko from the website of Department of Education at kayo na ang bahalang umintindi kung ano yung nakasulat. Meet DepEd Order number 48 series of 2008, which I believe mas updated to kaysa doon sa pinakita ni Madam na I think that one is series of 2016. So, aalis muna ako dito sa green screen and pause nyo na lang para mas maintindihan nyo and kayo na yung bahalang kumusga. Lang yan. Ito yung kadugsong niyan. So, pause nyo ulit ha. Alis ulit ako dito para mabasa nyo na maigi. Pinakita ko, and if you are going to compare it dun sa sinabi ni Madam, sino nga ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Is there really a factual basis doon sa explanation ni Madam based dito sa pinakita ko na DepEd Order number 48 series of 2018? Lagay nyo ang feedback nyo sa comment section sa baba. Yun lang. Stay safe, sama-sama tayong babangon muli. Bye!